Magandang araw mga kaibigan. Good news po ito ang pag-usapan natin ngayon. All indications points out na handa na ang Malacanang nakasuhan at ipakulong si Martin Romualdez. Ito. Political blogger na post. Ready to dump former Speaker Martin Romualdez into the garbage bin? With public pressure building up on the Marcos Jr. administration to show a measure of credibility in its handling of the flood control scam, we are seeing, ito, opinion lang nito political blogger. Nababagot na ang taong bayan, nagre-reklamo na. Magpakulong kayo! Bakit si Diskaya lang ang inyong napakulong? Mga mastermind, ipakulong ninyo. Ito na. We are seeing telltale signs that the palace and its minions that Martin Romualdez will be offered as a sacrificial lamb to appease the Filipino people. Okay. So ano yung mga palatandaan? Ito, number one. A few days ago, Nabotas Representative Toby Chanco reiterated a story he had told 2 or 3 months ago that President Ferdinand Marcos Jr. lost his temper during a meeting with Romualdez and Saldico over those insatiable greed and berated them in his presence. Nabigla nga ako, bakit inulit yung ganong kwento eh? Ano ba, Martin? Ilang eroplano bang gusto nyo? Ilang bang bahay sa Makati ang gusto nyo? Bakit nyo niloloko ang pundo ng taong bayan? Something like that. Then, ito na, pangalawa. Yung dating tahimik na Lacson. Then, Senate President Pro Tempore Ping Lacson manifested that the Blue Ribbon Committee will delve into allegations that the Diskaya couple had purchased a Forbes Park property as dummies for Martin Romualdez. Ngayong January 19, yan, mayroon daw testigo lalabas na magdidiin kay Martin Romualdez na ginamit lang ni Martin Romualdez yung mga Diskaya para makabili siya ng mamahaling bahay at lote sa Makati. Yan, dalawa na yan. Pangatlo. And now this, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya vowing to shift the focus of the investigation to the role of Martin Romualdez in the whole mess that resulted in the theft of wastage of hundreds of billions of pesos in public funds. Noong una, sinasabi ni Boying Rimulya, mahina ang ebidensya laban kay Romualdez. Sabi niya, ang pwede lang maikaso sa kanya is gross negligence. Eh bakit ngayon? Sinisintro na nila si Martin Romualdez. The confluence of these statements coming from 3 different key personalities identified with PBBM is a good barometer to tell us where the issue is headed. Agree ako dito. Bakit inulit ni Congressman Toby Chanco yung matagal niya ng kwento? Inulit niya ngayon. Ito, pwedeng maging testigo si Congressman Toby Chanco. Handa daw siyang magtestigo eh. Kasi narinig niya na pinapagalitan ni PBBM si Romualdez. At kung magtestigo nga si Chanco, malakas, credible na testigo ito. All the obfuscation that the administration had employed failed to deceive the public about who should be primarily held accountable, the grandest public case in our nation's history. Wala na. Failure yung ICI nila, yung pantatakip, wala na. Hindi na nila mapigilan ang galit ng taong bayan. Naghahanap ng taong bayan ng sample. O Saldico, wala naman silang ang unang target nila si Saldico sana. Kailang nautakan sila ni Saldico. Nakapagtago na. Nasaan na ngayon? Suntok sa buwan.
paano nila huliin. Kaya, no choice, Romualdez. Ang tanong, nandito pa ba si dating Speaker Romualdez? Baka nakalabas na rin. Ay, nako. The public blame is steadily pointing at the palace by the Pasig River. In extreme panic, the palace needs to slaughter a big boar at the altar of public opinion. Let's all sit back and watch this upcoming episode to unfold. We don't expect Martin Romualdez to willingly be marched into the guillotine. We know that he is not the topmost mastermind. Yan. It would be interesting to see how his survival instincts will react. Tingnan mo si Saldico nung napansin niya na siya na ang gagawing sakripisyo, nagsalita. Kaya mas lalong nagalit ang taong bayan dahil ako and then sa mga comments na babasa ko, maraming naniwala sa mga pasabog ni Saldico. Kaya nga ang Pangulo ngayon, sad-sad ang kanyang rating. Dahil sa mga pasabog ni Saldico, yung 100 billion na insertion na yan, sirang-sira siya doon. Pati ang kanyang anak, Sandro Marcos, pati ang kanyang asawa na nasangkot. So, Martin Romualdez ngayon, sino ba talaga ang pinakautak? Yan. Kasi, as early as, kailan ba yung nag-resign si BP Sara? 2024 pa? Sabi niya, 2 tao lang ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. Martin Romualdez and Saldico. Di napatunayan. Kailan? Magagawa ba ito ni Saldico at Martin Romualdez kung wala ring basbas ng mas mataas sa kanila? So, anong respect ni Martin Romualdez? Sigurado yan, re-respect din yan. Minya, bakit ako lang? Meron pa kaming kasamahan. Yon. Bantayan natin yung pagsasalita rin ni Martin Romualdez kung talagang tutuluyan na siyang kasuhan at ipakulong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapa lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa dahil tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tanawon si ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So maupod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni ante. So trapa lang yod ang ilang dingding o ang ilang atop. So na kay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si ante. So asay mong bana day ante? Naglakaw. Naglakaw. Wala.
nangita siya upang ginabuhian. So si ante 5 kabuki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naara gyud nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan ang paningkamot, wa Oo. gyud nga ana ra gyud among payag balay. Sige ante, salamat.